Puntahan po natin si Councilor Dave Tumulak, Chairperson ng Disaster Reduction and Management ng Cebu City Council. Councilor, magandang umaga po sa inyo, Councilor. Hello? Hello, Councilor? Morning po. Jawasik. Okay. Saglit lang po at ini-establish po namin. Councilor, magandang umaga po. Hello? Councilor? Morning po. Yes, good morning po. Opo. Good morning din sa mga tagapakinig. Opo, Councilor, unang-una po, ano po ang umiiral na panahon po dyan sa Cebu City sa ngayon? Cloudy siya kasi may low pressure kasi dito sa Visayas. Cloudy siya pag ngayon. Opo. Di naman kayo kasali doon sa mga nakataas ang babala ng bagyo po dyan, Councilor. Pero yan ho bang ganyang panahon ay kinukonsider nyo dito po sa sinasagawa nyong search and rescue operation pa rin, Councilor Tumulak? Yes po, papunta na rin ako sa Binalio landfill so that I can meet also some of the team leaders of the rescue teams and the family itself kasi kahapon nagpapadala tayo ng mga psychologists, no? Opo. Para naman makausap yung pamilya kasi hanggang ngayon nasa search and rescue mode pa tayo. Opo. So we have also to confide with the families. Opo. Yung ba mga pamilya po nandun lang po, meron pa silang tinatawag natin na holding area po na ibinigay para sa kanila, Councilor? Yes po, naglalagay po yung Prime, yung company, naglalagay doon ng tent, pagkain, upuan, sa pamilya. Naghihintay. Opo. Ang pinakahuling balita po namin dito, 2 na po yung mga na-confirm na patay. 18 po yung mga na-rescue, 16 pa pala nawawala, Councilor. Madami-dami pa rin po ito. Bakit po tayo nasa search and rescue pa rin? Umaasa pa rin ba tayo na po yung 16 na yan ay meron pa makukuha po na buhay doon? Yes, most of the families kasi umaasa pa rin sila na meron pang buhay. And then mahirap naman po sa ating side na din natin tuunan ng pansin yung family. So that's the reason why we search and rescue pa rin muna. Kasi iba kasi yung meaning ng retrieval. So masakit naman dun sa family. But we're still hoping na baka naman may mga miracles dito, may buhay tayong makuha, mas mabuti po. O kaya dahan-dahan din po yung ang tawag doon, yung pag-angat ng mga bahagi ng building at saka yung kasi syempre mabibigat yung mga metal frames. Opo. Yung mga beams na pagkabigat and then may mga basura pa. May mga debris at saka may yung amoy. Opo. Sa mga kumakain ngayon. No? Babaho po doon sa basura at saka alam mo na. Ganun po yun eh. Pag ang tingin nyo mayroon pa kayong hinahanap na buhay, hindi mo karakarakang basta-basta mo na lang ibabakho. Although may nakita kami mga bakho doon, dahan-dahan po yun, di ba? Baka kasi mas madaganan sila doon sa ilalim, di ba? Oo. Kasi mahirap naman po sa family na may yung sa katawan. Yung iba naman sabi nila okay lang naman nila kapag makuha lang yung katawan. Oo. So, kaya careful po tayo sa atong search and rescue dito po sa Ground Zero. Ano pong tulong ang binibigay po nung kumpanya na namamahala po dyan sa waste facility na yan? Lahat po binibigay nila. Nagbibigay din sila ng mga pagkain sa mga rescuers natin, sa family, and then yung burial assistance sa family binibigay din. Okay naman po yung company, itong Prime. Tumutulong naman ito sa family at saka sa mga LGUs at rescuers na nandun. Tumutulong din sa kanila. Opo. So wala na po ngayong nagtatapon ng basura muna dyan sa dump site na yan sa ngayon, Councilor? Yes po. May yung DNR, may cease and desist order na bawal muna yung operation sa Prime Waste Solution. Opo. Except for the rescue operations. Yung basura naman natin, buti na lang at nagbibigay ng pahintulot itong barangay Pulog
Oho. Consolacion, Municipality of Consolacion, with the effort also of the mayor, Opo. na for 30 days, Mhm. makatapon tayo dito sa Barangay Pulog. Estimated garbage natin daily na 500 to 600 tons. Noon dami. Ngayon, pala ang sinulog, dodoble yan. Sinulog pala ngayon nga po, no? Councilor, ano? So baka dumami pa yung mga Opo. mapoproduce na basura dyan ngayon. So malinis po ang Cebu City natin ngayon. Ngayon ang ano dyan, ang kapistahan po, Yes po. Councilor. Sa instruction ni Mayor Nestor at Sibal, kailangan yung the day or during the incident, 24 hours na po yung kolekta natin sa basura kasi 4 na araw din natin na-kolekta. Oho. Ayun, pero 30 days lang pala ang pinagbigyan sa inyo doon sa Barangay Pulog. Oo. Yes po. Paano po yun? At saka pagkatapos ng 30 days, ano pa yung mangyayari nito? So we're trying to ask the assistance of DNR na tulungan naman yung mga LGU. Di lang Cebu City, pati yung Lapu-Lapu, Mandaue, Consolacion, marami po ng mga municipalities dito na dito nagtatapon sa landfill. Oo, So, dyan sa Binaliw. Lahat po dito sa Cebu o sa Binaliw. Yung pong sa Barangay Pulog na yon, ano, temporary dump site lang ho ba yon? May dump site dyan. May dump site dyan, pero maliit lang. Oo. Maliit lang. Sa Consolacion lang yon. So, dito sa Cebu City, ang dami. How many tons makolekted natin? Ngayon pala naman. So, sana po, wag namang umulan at mas mahirap para sa inyo dyan yung search and rescue operation na ginagawa pala dyan. So, hindi na po ba nadagdagan yung mga nasagip at saka yung mga namatay mula kagabi? Yun po yung pinakahuli namin 2 Sa po. ngayon po, wala na po. Wala pa. Kasi ongoing kasi yung clearing natin sa mga debris at saka sa mga basura. Opo. Ongoing pa po. Ongoing pa. Sige po. Councilor, salamat po at muli po kami makikipag-ugnayan sa inyo. Good morning po sa inyo. Yes po, salamat. Salamat din po sa Apo. mga tagapakinig. Opo, si Councilor Dave Tumulak, ang chairperson ng Disaster Reduction and Management ng Cebu City Council.